Matututunan mo sa araling ito ang mga pagbabago sa buhay ng isang bata. Inaasahang masasabi mo ang kahulugan ng pagpapatuloy at pagbabago. Tingnan mo ang mga larawan sa ibaba. Ano ang masasabi mo sa mga pansariling kagamitan na nakalarawan? Nagkaroon ka ba ng mga ganitong kagamitan? May mga pagbabago sa mga gamit ng bata habang siya ay lumalaki. Ang gamit mo noong sanggol ka pa ay hindi mo na maaaring gamitin ngayong malaki ka na. Ngayon, suriin mo ang mga larawan. Pansinin mo ang suot na damit at sapatos ng bata. Ano ang iyong napansin? Magkakaiba ba ang kanilang damit at sapatos? Maaari mo pa bang isuot ang damit at sapatos mo noong ikaw ay maliit pa? Sa iyong patuloy na paglaki, nagbabago ang iyong mga gamit. Nagbabago rin ang iyong mga pangangailangan. Nag-iiba ang sukat ng iyong mga damit, sapatos at iba pang pangsariling gamit. Suriin mo naman ang mga sumusunod na larawan. Ano ang iyong napansin? Noong sanggol pa ang bata, ay dumidede pa siya sa bote. Sinusubuan pa siya ng pagkain hanggang siya ay magtatlong taong gulang. Pagdating niya sa ika-6 na taong gulang, nakakakain na siyang mag-isa. Habang lumalaki ang bata, natututunan niyang gumawa ng mumunting gawain ng mag-isa. Patuloy na madaragdagan ng mga gawaing makakaya niyang gawin. Habang patuloy sa paglaki ang bata, patuloy rin ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Ang hindi lamang magbabago ay ang pangalan at petsa ng kapanganakan. Ang mga ito ay mananatili. Kung isasampay natin ang mga damit simula sa damit noong sanggol hanggang sa kasalukuyan, alin ang mauuna? Alin ang dapat mahuli? Magaling! Dahil habang lumalaki ang bata, lumalaki rin ang sukat ng kanyang mga pansariling kagamitan, gaya ng damit. Tandaan, patuloy ang paglaki ng bata. Habang lumalaki ang bata, maraming pagbabago ang nagaganap sa kanyang buhay. Pagbabago ang tawag sa mga pagkakaibang mga nagaganap sa buhay. Mananatili ang pangalan at petsa ng kapanganakan.